Sa panahon ngayon na mabilis ang galaw ng mundo, at bawat tao ay may sariling agenda, may mga individual na hindi umaasa sa lakas, hindi umaasa sa emosyon, at hindi rin umaasa sa charm. Mayroong umaasa sa talino, pero hindi ito yung talino para tumulong o gumawa ng mabuti. Ito yung talinong ginagamit para kontrolin, manipulahin, at ilagay ang sarili sa posisyon na laging panalo. Sila ang tinatawag nating Machiavellian, mga taong naniniwala na the end justifies the means, kahit pa madamay ka, masira ka, o maloko ka sa proseso. Pero ano nga ba ang isang Machiavellian? Paano sila nag-iisip? At bakit sila delikado kung hindi mo sila makikilala agad? Una, ang Machiavellian ay hindi basta matalino, strategic sila. Ibig sabihin, kaya nilang magplano ng tahimik, mag-observe ng mga tao, at unti-unting i-adjust ang kilos nila para makuha ang trust mo. Hindi sila impulsive, hindi sila pabigla-bigla ng galaw. Kung ang psychopath ay walang konsensya, at ang narcissist ay uhaw sa atensyon, ang Machiavellian naman ay mahinahon pero tuso, maingat pero mapanganib, dahil ang sandata nila ay utak at diskarte. Ang pinaka-core ng Machiavellian behavior ay calculated manipulation. Hindi nila kailangan magsigaw para magmukhang malakas. Hindi nila kailangan ng papuri para gumana. Ang kailangan nila ay advantage. Iniisip nila, kung tutulungan kita, anong mapapala ko? Kaya minsan, kahit magmukha silang mabait, mabait lang sila kung may pakinabang. At kung wala, wala ka rin sa listahan nila. Isa pa sa traits ng isang Machiavellian ay ang pagiging emotionally detached. Hindi dahil hindi sila marunong mag-emote, kundi dahil hindi sila madaling maapektuhan ng emosyon ng iba. Sa halip, ginagamit nila ang emosyon ng tao bilang tool. Halimbawa, kung alam nilang mabait ka, gagamitin nila yun para i-appear na kawawa naman sila. Kung alam nilang may guilt ka, gagamitin nila yun para sumunod ka sa gusto nila. At kung alam nilang natatakot ka, mas lalo nilang iikot ang sitwasyon para hawak ka nila. Mapapansin mo rin na ang Machiavellian ay master sa pagkuha ng impormasyon. Hindi sila basta nakikichismis, nag-o-obserba sila. Tahimik lang sila madalas, pero nanunood, nakikinig, at pinagmamasdan ka. Sa isip nila, bawat maliit na detalye tungkol sa iyo ay piraso ng puzzle na magagamit nila kapag kailangan nila. At ang pinakamalupit, hindi sila nagpapakita ng totoong intensyon. Kung ang taong manipulative ay halatang may binabalak, ang Machiavellian naman ay parang chess player. Tahimik, kalma, pero kada move nila, may dahilan. Never sila gumagalaw ng walang target. Kaya delikado silang makasama sa trabaho, sa negosyo, o kahit sa relasyon, dahil hindi mo agad malalaman na naglalaro ka na pala sa utak nila. Ang pinaka-problema dito ay kahit malaman mo sila, mahirap silang harapin. Bakit? Dahil wala silang guilt, wala silang remorse. At sa isip nila, natural lang sa mundo na may ginagamit at may nauuto. Para sa kanila, kung hindi ka marunong maglaro, ikaw ang talo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo sila kayang pigilan. Una, kilalanin mo ang patterns, kasi ang Machiavellian, may signature sila ay sobrang mapag-observe, sobrang strategic, at laging merong hidden motive. Kapag pakiramdam mo na sobra kang pinupuri, sobra kang kinakausap, o parang may tinatapalan silang butas sa emosyon mo, magtanong ka, ano ang kapalit nito? Pangalawa, huwag mo ibigay ang kahinaan mo. Dahil ang taong ganito, hindi sila nagmamadali. Iipunin nila lahat ng detalye hanggang maging bala nila laban sa'yo. Pangatlo, Von Deries. Ang Machiavellian ay lumalakas lang kapag wala kang limitasyon. Pero kapag nakita nilang hindi ka madaling i-bend, mas kumukuha sila ng ibang target dahil ayaw nila ng mahabang laban. At pinaka-importante, maging aware ka sa sarili mong emosyon. Dahil ang pinakamadaling manipulahin ay ang taong hindi kilala ang sarili. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang values mo, mahirap kang paikutin kahit pagaano katalino ang kaharap mo. Sa huli, hindi natin kontrolado ang pagkatao ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react. Ang Machiavellian ay parang shadow sa paligid, hindi mo agad kita, pero mararamdaman mo ang presence nila. Ang tanong, kilala mo ba agad? O huli na ang lahat bago mo pa malamang ginamit ka na pala? Kung gusto mo pang mas maintindihan ang iba't ibang uri ng dark behavior, at paano ito umiikot sa loob ng mga tao, siguraduhing mag-subscribe sa The Mind Library PH.
Dito, sama-sama nating susuriin ang isip ng tao, ang liwanag, ang dilim, at ang mga sekretong gumagalaw ng lihim.